nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, ID at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito, 18 de Hunyo 2015. At makakaagapay pa rin natin ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas at patuloy na kumukuti-kutita ang kanyang ningning, siyempre pa, ang mutya ng Baliwag, Bulacan, none other than my co-anchor lady with a lipstick smile. Good morning. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-aati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghalo na Beautiful Thursday. Kalakip ang ating pagpapakawala ng mahalagang paglilingkod na pambayan, paghimay at pagtalastas sa ilang mga maiinit na usaping nakaguhit sa ating mga payagang pangumaga. Ang napapanahon nating pakikipagdiskusyon sa ating hapag ng talastasan sa ating featured agency for today. At ang inyo pong Radyo Vision, Media ng Bayan ay madidinig, matutunghayan araw-araw, Mondays to Fridays. Ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7 at dito pa rin sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. Kasama natin ang People's Television Channel 4 at kagapay rin po natin ang IBC Channel. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Para po sa ating mga tagapanood, tagapakinig na nais pong sumali sa ating talakayan, maaari po kayong mag-text ng inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vips kung wala pong mga pangalan ang inyong mga mensahe. Again, good morning, Vips. Good morning, Ka Francis. Napaka buhay na buhay mga bulaklak sa iyong mga sa iyong kasuotan ngayon at kumukuti-kutita pang ningning. Oo. Talaga naman sana ganyan ka flowery every day. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, Bibs, nalulungkot ako dito sa pangyayari na di umano. Takot-takot na naman ang paninisi, pambabatikos sa ating pamahalaan. Kaugnay pa rin itong isa o dalawa o tatlong pamilya na nasawi na miyembro ng SAP 44 dahil sa hindi pa raw nila natatanggap ang mga benepisyo alatag na lahat yung mga natanggap nila nung sila'y dalawin ng Pangulong Aquino doon sa panahon na nakalatag yung mga labi ng 44 na SAF members. Ano-ano ba yung mga natanggap nila? Napakarami na, Bibs. Oo, sinabi naman, siniguro naman ng ating palasyo na hindi nakakalimutan ng Pangulo yung pangako niya dito sa mga miyembro ng SAF na namatay noong Enero 25, Francis. Katunayan, natanggap na nila yung ilang mga assistance, financial assistance mula sa DOLE, sa GSIS, and mula din sa Presidential Fund, Yes, maabot ng
200,000 piso itong financial assistance na ito. Pero kasi ang itong concern nitong isa sa mga magulang nung namatay doon sa Mama Sapano ay yun daw livelihood and Pabahay. Pabahay at livelihood. Inaantay pa raw Okay, pero yung scholarship na mga Scholarship anak, natanggap. meron na lahat yan. Natanggap na yan. Darating na po yan. Huwag tayong siguro dyan may mga nagpapagalit dyan may mga nagsusulsol. Okay, kayo mga susor, ingat kayo. Ingat, Huwag kayong padadala sa mga sulsul na mga house show na ganyan. Wala may tutulong sa inyo mabuti yan. Okay, 8 minutos, 8 segundos makalipas. Yes, narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pilipinas, puspusan ng paghahanda kaugnay ng oral arguments ng United Nations Arbitral Tribunal sa isinampang reklamo nito laban sa bansang China kaugnay sa usaping West Philippine Seas. Armed Forces of the Philippines nanawagan sa na naihinto na ang isinasagawang reklamasyon sa West Philippine Seas. Philippine Coast Guard, suportado ang pagbuo ng isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Taiwan. At pangalawang taon ng mas pinalaking Ramadan tent handa ng buksan sa publiko. Siksik ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Puspusan na ang paghahanda ng Pilipinas kaugnay ng oral arguments ng United Nations Arbitral Tribunal sa isinampang reklamo nito laban sa China kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Pangunahing batayan ng Pilipinas sa naturang legal na hakbang ang pagkakaroon nito ng exclusive economic zone sa rehiyon na alinsunod sa isinasaad ng UN Convention on the Law of the Sea na pirmado ng mga miyembro ng organisasyon kabilang na ang China. Narito ang ulat. Naghahanda na ang gobyerno alapit na oral argument sa Hulyo kaugnay ng jurisdiction sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, inihahanda na nila ang written arguments na naglalaman ng ilang klarifikasyon at elaborasyon ukol sa tindig ng ating pamahalaan sa pagmamayari sa naturang teritoryo. Kasi twice na tayo nag-submit ng mga written arguments. So, I think itong oral hearings will just be clarification, elaboration. Kaugnay naman sa posibleng pagsampa ng ating bansa ng petition for provisional measure, sinabi ni Jose muna ng ating gobyerno ang magiging desisyon ng ITLOS ukol sa jurisdiction bago gawin ang naturang hakbang. Actually, on the contrary, it's not too late. We consider it premature at this time to consider filing a request for provisional measures as the tribunal has not yet determined that it has jurisdiction over the dispute. Samantala, bigo naman ng China sa pagpasa ng kanilang counter-arguments sa kabila ng deadline na ibinigay sa kanila hanggang Hunyo 16. China was given June 15 yata, o 16, to submit their counter arguments to our second memorial. Pero wala rin naman silang sinabmit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Nanindigan ng Pilipinas sa posisyon nito na resolbahin sa diplomatiko at mapayapang paraan ang usapin sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa ulat na halos kumpleto na ang reclamation ng China at umano'y planong pagtatayo ng pasilidad sa naturang lugar. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa usapin ng agawan sa nakikita na rin ang degradation o pagkasira ng kapaligiran na nangyayari sa West Philippine Sea dahil sa reclamation ng China. Kasunod dito, ipinaubaya na rin ng palasyo sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang pagtugon pa sa naturang usapin.
we have taken the diplomatic track. We have taken the arbitration track. At the same time, we have also taken the diplomatic track in the sense of coming up with a code of conduct for the South China Sea. That code of conduct is now with China to look into. So we have to take the owing to certain limitations that we have. And that's where we continue to do it. We continue to raise the profile of the reclamation activities, not only because of the concerns that surround the country claimants on the different countries that claim the South China Sea, but also recently in the United Nations, we've also raised the environmental impact of these reclamation activities. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa China na ihinto na ang isinasagawang reklamasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, wala ang ipinanghahawakang ebidensya ng China sa kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo sa lugar. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Number 1, they should stop. Number 2, they should dismantle. They should keep the napag-usapan sa COC. Ito ang hiling ng Department of National Defense sa liderato ng China sa patuloy na pagsasagawa nito ng reklamasyon sa West Philippine Sea. Dahil mismong inamin ng South China Sea Studies na halos patapos na ang kanilang ginawang construction projects sa mga islang tuluyang sinakop na 7 isla. Bagamat ito lamang ay artipisyal, ngunit agresibo ang kanilang pagpapaganda ng lugar at pagtatayo ng isang military base. Dahil dyan, iginiit ng DND na dapat ay ihinto na ng China at sirain ang kanilang itinayong mga gusali. Dagdag pa ni Dr. Galvez na walang basehan ang pinanghahawakang ebidensya ng China. Let's not forget that ang main issue dito is that yung 9-dash line is very erroneous. Okay, una-una, mali-mali yun. Number 2, you should remember that these things is against the contrary to the COC. Sa susunod na buwan, magsisimula ang oral argument ng Pilipinas laban sa inihaing reklamo ukol sa 9-dash line sa Permanent Court of Arbitration sa Netherlands. Kaya naman malaki ang paninindigan ng ating bansa sa pinanghahawakang matibay na ebidensyang kanilang ipapakita sa korte na kauna-unahang pagkakataon na haharap ang legal team ng Pilipinas. We let them really realize that. We're just going back na their 9-dash line is really a figment of their imagination. Lahat to puro walang basihan. And ano ba gusto nila? Why are they, shaking everyone? Patuloy ang China sa kanilang ginagawang reklamasyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkabahala na ng international community at pagpanig sa ating hakbang na maresolba ito sa mapayapang solusyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Suportado ng Philippine Coast Guard ang pagbuo ng isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan para sa paglalatag ng mga protokol sa pangingisda sa loob at labas ng mga nasasakupan ng bansa. Tapos ang pinakahuling girian ng Philippine at Taiwanese Coast Guards sa may Itbayat sa Batanes. Narito si Ria Fernandez para sa detalye. Ayaw nang palalain pa ng Philippine Coast Guard ang naging girian nito noong Hunyo 6 sa Taiwanese Coast Guard malapit sa isla ng Itbayat sa Batanes. Para resolbahin ang pinag-ugatan ng pinakahuling standoff, sinabi ni PCG spokesperson Commander Arman Balilo na bumubuo na ngayon ang Fisheries Agreement ang Manila Economic and Cultural Office, Taipei Economic and Cultural Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang naturang kasunduan ang inaasahang mga protokol at panuntunan sa pangingisda sa loob at labas ng mga nasasakupan ng dalawang bansa. Tutugunan din ito ang issue sa di umano'y overlapping ng exclusive economic zone ng bansa at ng Taiwan na siyang nagdulot ng kanilang hindi pagkakaunawaan. What we're after is yung paano magkakaroon ng harmonious operation. Ngunit iginiit ni Balilo na malinaw na nasa loob ng EEZ ang Taiwanese Coast Guard noong panahon ng standoff at ang lahat ng isla sa Batanes ay pagmamayari ng Pilipinas. Wala namang question sa amin na territory natin yon. Under
the United Convention on the Law of the Seas. Gayunpaman, mas maigi ayon kay Balido na magkaroon ng kasunduan upang malinaw ang issue. Pero isang law expert ang nagbanta na dapat mag-ingat ang bansa sa pagpasok sa anumang kasunduan sa Taiwan, gayong may pinaiiral ang China na One China policy na maaaring magdulot ng mabuti o di kaya'y masamang epekto sa bansa sa pangkalahatan. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, sa kabila ng One China policy, maaari pa rin pumasok sa kasunduan ng bansa sa pamamagitan ng MECO at TECO dahil wala naman itong magiging epekto, lalo na sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Aminado si Balilo na mas makabubuti sa kanilang pagpapatrolya sa mga baybayin ng bansa ang pagdaragdag ng mga kagamitan at tauhan. Gayon din ang mas pinaigting na kooperasyon sa ibang ahensyang pansiguridad tulad ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, tumaas na ang budget ng ahensya mula sa 4.3 billion pesos noong 2014 sa 5.7 billion pesos ngayong taon. Mayroon din itong 11 sariling multi-role vessel, 10 sasakyang pandagat mula sa BIFAR, 2 chopper at 1 eroplano. Inaasahan naman na ngayon o sa susunod na taon, darating ang 10 barko mula sa Japan, 1 malaking sa France at 2 surveillance plane mula sa Estados Unidos. Magkakaroon din ng Philippine Coast Guard ang 2 pang bagong chopper na kanilang binili mula sa kanilang nanalong bidder. Sa laki nga ng coastline natin, probable talaga na magkaroon ng mga problema na mapasok. Kaya nga ang development ng maritime sector ay talagang pinupunan ng pamahalaan. Napakarami ng challenges na ginagampanan namin. And it's really about time to, upgrade yung capability. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Tiniyak naman ang Malacanang ang Aquino administration na ihatid ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa pahayag ng ilang Moro Islamic Liberation Front family na kabilang sa decommissioning process na umaasa sila na tunay na matutulungan sila ng gobyerno na makapamuhay ng maayos at tahimik. Giit ni Lacerda, nananatili ang determinasyon ni Pangulong Aquino na ipaabot ang mga tunay na programa ng kaunlaran sa Mindanao para tiyakin na walang maiiwan sa kaginhawaan. Kasunod nito, positibo pa rin ang Malacanang na maisa sa batas ang panukala Moro Basic Law sa tamang panahon para sa kabuoang implementasyon nito hanggang 2016. The Aquino administration is committed 101%, 110%, because of the President's commitment that no one should be left behind. Doon sa Sadyahatan na ginawa natin a month ago or a year ago, last year, nagbigay po tayo ng PhilHealth. We're identifying also CCT families within this group. Kasi kailangan natin talagang tulungan sila. Dahil ilang taon silang baka ng kabuhayan nila, walang seguridad yung buhay nila dahil anytime magkakaroon ng bakbakan. Those are conflict areas. And again, it's so easy for us to dismiss what's happening. But for those who, like you said, in interview, they're very hopeful kasi ang laking pagbabago sa buhay nila. Whereas dati, they'll be worried if magkakaroon ng conflict. Now, they're assured of peace and they can now be assured of na tutulo ang pamahalaan. And that's why the government is fully committed. President Aquino went there to emphasize that I am one with you, that I am here for you as well, that I'm of all the entire Philippines. Kasama ang Muslim Mindanao rito. At yan na po muna ang mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivi. Maraming salamat, Ara Perez. 21 minutos, 41 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, paki-open ang ating aparador ng message center, please. Good morning, Radyo Bison. Greet ko lang po ng Happy Fiesta ang Negros Occidental po in honor of St. Peter Apostle. Mula po yan kay Vilma Motases.
Okay. Good morning, Happy Kuya Fiesta. Francis, Miss Vivian. Patiin ko lang po ng maligayang kaarawan sila Dodong Buagas, Inday Buagas, na sabay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mula po yan kay Eli Hentalian ng Calbayog City, Samar. Happy birthday po sa Happy inyo birthday! Maupay nga aga, pakibati po mga taga-barangay 04 Hernani, Eastern Samar. Lalo na po kina Ramirez at Bonita family. Mula po yan kay JP. Maraming salamat po. Sana meron pong programa ang PTV4 na pwedeng magtanong kay Imam Javier ukol sa Muslim faith. Mula po yan kay Mr. C ng San Jose Occidental, Mindoro. Kahapon guest natin si Imam Javier. O pwede po kayong mag-text na para maitanong po natin ng direkta. Okay. Magandang umaga, Sir Francis at Ma'am Vivian. Isa po ako sa napakarami niyong tagapakinig ng inyong programa. Bawat umaga, batiin naman po ninyo kami dito sa Kalamsig, Sultan Kudarat. Ako pala si Jepoy Pascual ng Mindanao. Sumayin nyo nawa ang Panginoon. Secret Boy mula sa Cagayan Province. Good day, Kuya Francis, Ate Vibs. Nakikinig kami dito via Radyo ng Bayan Tabuk. Program nyo number 1 po dito. Thanks, mabuhay Radyo ng Bayan 738. Thank you very much. Good Bebs, Sir Francis, pasalamat ako sa pag-surrender sa mga MILF, sa mga armas nila. Madam Sir, ang BBL ba ay para lang sa mga MILF? Paano nga ba yung mga MILF? Under Nur Miswari, Concerned Citizen Emily Morales, Barangay West, Tagum City. Maraming salamat po. 23 minutos, 43 segundos na makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Simulan na natin sa ating kasama mula sa Nariyan, si BJ Beso. BJ, magandang umaga. Salamat maupay nga Sir Francis at Ma'am Vivian. Nagkasundo ang Samar Sea Alliance at mga commercial fishers dito sa lalawigan ng Samar na magpatupad ng 4 na buwang off-season sa pangisda upang magbigyan ng panahon na tumubo at lumaki ang mga isda sa karagatan ng Samar. Sa isinagawang public consultation para sa Samar Sea Fisheries Management Plan, napag-isang ipatupad ang off-season sa mga buwan ng Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa mga buwang ito nangingitlog ang mga isdang buraw, lahing, hasa at baga-baga na sagana sa lugar. Sa mga buwang ito, ipagbabawal ang pangisda ng mga malalaking fishing vessels o yung 3 tonelada pataas ang bigat, lalo na ang commercial troll fishers. Ayon kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino, ang nasabing hakbang ay naglalayong protektahan ang yamang dagat ng Samar Sea at makapagpahinga muna sa pangisda dahil darating ang panahon na mauubos ang yaman ng karagatan ng Samar. Suportado naman ng mga commercial fishers ang pansamantalang paghinto ng pangisda sa kondisyon na lahat ng malalaking mangisda ay susunod dito. Nanawagan rin si Mayor Aquino sa mga publiko na isumbong sa mga otoridad ang sinumang magsasagawa ng illegal na pangisda, lalo na ang paggamit ng dinamita. Ayon na ang Samar Sea Alliance ay binubuo ng mga lungsod ng Calbayog at Catbalogan at mga bayan ng Santa Margarita, Gandara, Tarangan, Pagsanghan, Santo Niño, Almagro, Tagapulan, Daram at Zumaraga. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, Radyo ng Bayan, Calbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, BJ Beso. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan with Dexter Nupagan. Dexter, na imagpektado ka. Yes, maraming salamat na mabigyan sa Botan. Formal nang binuksan sa publiko ang Alaminos Birthing Facility na tiyak makakatulong ng malaki para sa mga buntis. Ayon kay City Health Officer Dr. Maria Victoria Tarambas, ito mano ang pinakamalaking birthing facility sa unang distrito ng Pangasinan. Air condition at 15-bed capacity ito. Kabilang sa mga nagpapalot ng serbisyo ay prenatal check-up, family planning, normal spontaneous delivery, postnatal newborn care at newborn screening. Ayon naman kay Mayor Arthur Celeste, ang naturang pasilidad na pinatayo ng lungsod ay bahagi ng kanyang programang pangkalusugan. Matatanda naman na nagsagawa ng summit kamakailan ang Department of Health dito sa Pangasinan kaugnay sa High Impact 5 o High 5 strategies, kung saan isa sa 5 target ng kagawaran ay mapababa ang bilang ng maternal mortality.
Para sa Radyo Vision, Dexter Dubagan ng Radyo ng Bayan, Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Dexter Dubagan. Pumunta naman tayo ng Davao. Nariyan ang ating kasamang si Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado. Maayong buntag, Vivian at Francis at sa lahat ng mga ikinig sa Pilipinas. Ada na naman ang malawakang serbisyo caravan na inorganisa ng Association of Regional Executive and National Agencies o ARINA 11 sa Malayong Bayan sa Barangay Palma, Talaino, Davao del Norte bukas Biyernes. Dito rin magaganap ang pagdideklara sa Davao del Norte na isa ng conflict manageable at handa ng para sa pagpapaunlad at pagsasaayos sa nasabing probinsya na isang manifestasyon ng pagsasanib ng pagsisikap ng pamahalaan at mga mamamayan doon sa pagtulong sa mga isolated at conflict areas o affected areas tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Hinikayat naman ni Major Anyo, Commanding General ng 10th Infantry Division, ang mamayan, pangalagaan at mas pagtibayin pa ang kanang pagsisikap para sa kanang tagumpay. At ito ay para sa lahat na mapagmahal sa kapayapaan. Samantala, mismo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Dean P. Suliman, Undersecretary Manny Bautista, Cabinet Cluster on Security, Justice and Peace, kabilang ang mga iba't ahensya ng pamahalaan at mga kawani ng lokal at nasyonal ang mabibigay ng libreng serbisyo sa may mahigit kumulang 5,000 mga residente ang katutubo sa Talainod, Davao del Norte. Para sa Radyo Vision, ang Alinio Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. 28 minutos, 48 segundos, makalipas ang alas 6. Doon sa nag-text sa atin kanina, tinatanong kung yung BBL daw ba ay para sa isang komunidad lamang o ilang mga piling kapatid nating Muslim. Hindi po. Ang BBL para sa lahat. Wala pong ikangay tinutukoy na espesyal na personalidad o grupo o komunidad. Yan po ay para sa lahat ng ating mga kapatid na lalo na sa Mindanaoan para ma-achieve na natin yung sinasabing long-lasting peace. Okay. Ito lang, pararaanin ko lang ito. Napakaganda nito kasi. Magandang umaga sa inyo, Mr. Energetic, Sir Francis. Thank you. At kay Miss Lipstick Smile, Ma'am Berbs. Okay, pagigreet ng happy first day of Holy Month of Ramadan. Ang lahat ng mga nagpa-fasting ngayon, especially sa aking 2 kids na sina Datu Nazir at Datu Najib, from their Abbey of Tupi, South Cotabato. Ayan. Good morning po. Kami po ay nakatutok sa inyong balita tuwing umaga ng aking uncle. Pakikamusta naman po kami dito sa Ifugao, lalo sa amin. Ako po si Abel Martin Jr. Okay, good morning po. I-report ko lang po ang malakas na ulan dito sa Lebak, Sultan Kudarat, Rachel Palileo po ito. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 30 minutos, 20 segundos. Makalipas ang alas 6, ilarawan na natin ang sitwasyon ng ating mga lansangan sa Metro Manila para sa kapakanan ng ating mga motoristas. Ihatid po ng ating the one and only one, Julius Loverboy Kesamburon. Jules, good morning, go. Maraming salamat sa iyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Narito na po ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P12 zone sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandali pong ito ang daloy ng sasakyan natin sa bahagi po ng northbound lane at ng service road patungo ng Araneta Center at ng Cubao. Pero doon sa mga motorista natin na mapagdasamo patungo po sa may area po ng Makati City ay unti-unti na po yung nagsisikit hanggang sa mga sandali pong ito. EDSA Magallanes naman po nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng sasakyan. Yan po yung mga sasakyan galing po ng South Luzon Expressway patungo po ng area ng Orense at ng Ayala. Pero yung mga gusto naman po tumungo ng Maia Terminals 1, 2, and 3 at maging ng Taft Avenue, unti-unti na rin pong tumataas ang volume ng mga sasakyan. Sa bahagi naman po ng C5 Green Meadows, tanging stop and go signal pa din na nagpapahigpil sa ating mga sasakyan. Pero once na naging green and going na po yan, ay magiging tuloy-tuloy na po ang daloy nito
Pero sa mga sandali pong ito tayo sumasay papawid, abay unti-unti na rin pong tumataas ang volume ng sasakyan kaya't meron na rin pong bahagi na naging light to moderate na po ang traffic situation. Hindi na tayo ngayon sa bahagi. Ito, panghuli, lungsod ng Maynila. Siyempre, dito po sa kabahan po yan ng Quirino Grandstand Rojas Boulevard. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman ang daloy ng sasakyan natin, lalo na po yung nanggagaling ng Manila City Hall, patungo po ng area ng Coastal Road, Sukat at Multinational sa lungsod po ng Parañaque. Yung mga pabalik din po ng Pier Zone sa Maynila ay nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga sandali pong ito. Ngayon pong araw po ng Huwebes, number 7 and 8 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad ito at syempre meron tayong mamaya po yan 10 a.m. until 3 p.m. O di sa mga motorista natin, sa mga public utility vehicles natin, sa mga kaibigan natin taxi driver, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho at huwag kalimutan na mag-smile every morning. Para sa Radyo Vision, Julius Cusamburon, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatid sa ating orasan, 33 minutos, 13 segundos makalipas ang alas 6. Bigyan daan muna natin na ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 40 segundos na makalipas ang alas 6. Verbs! Yes, narito na po ang karagdagang mga balita hatid sa atin ni Ara Perez. Maraming salamat, Francis at Vivienne. Pinabulaanan ng Moro Islamic Liberation Front ang alegasyong hindi na umano magagamit ang mga pinuko ng grupo sa pamahalaan. Ayon kay MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, ininspeksyon at bineripikang mabuti ng International Decommissioning Body ang mga naturang armas. Dahil dito, mapatutunayan umano ng IDB na magagamit pa ang mga naturang armas ng mga miyembro ng armed wing ng grupo na Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit rin ng MILF na dumaan sa mahabang dialogo ang pamunuan at mga miyembro nito kaugnay sa naturang usapin. Nasa 75 matataas na kalibre ng armas at 145 miyembro ng grupo ang sumailalim sa decommission test bilang bahagi ng prosesong pangkapayapaan sa bansa. Samantala, walang ginagamit na pondo ang gobyerno bilang maagang pangangampanya. Binigyang diin ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa pahayag umano ni Vice President Jejomar Binay na may ulat itong natatanggap na nagagamit ng Liberal Party ang government funds sa early campaign sa 2016. Paliwanag ni Lacerda, walang maagang kampanya, partikular sa hanay ng gabinete dahil ginagampanan lamang ng mga ito ang kani-kanilang tungkulin. Dagdag pa ni Lacerda, bukas sa publiko ang na maaaring masilip sa website ng Department of Budget and Management para matukoy kung saan ginamit ang kaban ng bayan. Giit pa ni Lacerda, malinaw ang direktiba ng Aquino Administration na gastusin ang pondo sa tama at nararapat na dahilan. We are committed to transparency. We just had the Supreme Court decision on that. Our budget is posted in gov.ph, it's posted on the DBM website, it's posted in the DOF website, I believe. So if you want to see if common funds are being used properly, you can compare the fund usage as vis-a-vis the 2015 budget. So it's not very difficult for him to provide us details if such funding are being used for campaign. Paigtingin pa ng Philippine Institute. Samantala, balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 38 minutos, 28 segundos na makalipas ang alas 6. At whether you like it or not, andyan na ang ating weather.
Yes, narito na po ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Hatid sa atin ni April Enerio live mula sa Pag-asa DO. April, good morning. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Intertropical Convergence Zone nakakaapekto sa May Visayas. Ang naturang weather system ay magdadala na maulang panahon dito sa May Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas at Mindanao. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay tiyak na makakaranas ng thunderstorms, kaya mas mainam na magdala ng payong bago pumasok sa school o opisina ngayong Thursday. Samantala, maraming commuters sa Metro Manila ang na-stranded kahapon dahil sa mabigat at uulan ng naranasan. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, 50 millimeters worth of rainfall ang naitala dito sa may Science Garden Quezon City Station ng Pag-asa. 25 millimeters sa may Sangley Point, Cavite at 24 millimeters naman ang nai-record dito sa may Port Area, Manila. Evidently, maraming pag-uulan ito naranasan natin kahapon. Sa iba pang detalye, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan natin sa may Luzon. Ang Baguio City ay may 17 to 25 degrees Celsius, habang mataas na po ang 26 to 36 degrees Celsius sa may Punta naman tayo sa May Visayas. Ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 26 to 31 degrees Celsius, habang mababa na ang 25 to 31 degrees Celsius sa May Tacloban. At finally, dito sa May Mindanao, inaasahan po ang temperaturang 24 to 33 degrees Celsius sa May Zamboanga, habang 24 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl, April Enerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. Minutos, 40 segundos makalipas ang 6:00, ang BBL ay hindi paro lang sa MILF. Ito ay inclusive lahat ng Bangsamoro, pati Christians, IPs, makakabenepisyo noli ng Combal. Please feature Lotto winning numbers. Thanks, Palines ng Lukban, Quezon. Ako, hingi po tayo ng permiso. Happy, beautiful morning, ka-babes at ka-Francis. Sana tuloy-tuloy na ang habang buhay na kapayapaan dyan sa Mindanao para walang buhay na mawawala. Salamat, Brian Tiongzo ng Baguio City. Yes, good morning, Miss Vives and ka-Francis. Suportahan na lang daw po natin itong BBL. Mula po yan kay Hajiro. At good AM po, Bro Francis. Miss V, bumabati po ako ng good AM sa buong Gatman family sa San Miguel, Bawan, Batangas. At pakibati na rin po ako sa aking kaarawan, June 17, ng happy birthday po kay Ray Gatman, as is Balon Anito Mariveles, Bataan. Maraming salamat po and happy viewing rin po kina Romano Liza at sa mga taga Dolores, Eastern Samar. 41 minutos, 51 segundos makalipas ang 6:00 ay kalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Puntahan na natin ang ating kasama sa Lawag. Nariyan si Ronald Valdriz. Ronald, naimbang gabigat, konektado. Buong Pilipinas magtatayo ng Agriculture Center at Hotline, ang lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte upang tumugon sa mga problema sa hanay ng agrikultura sa buong lalawigan. Sinabi ni Edwin Carino, Chief Coordinator ng Team PICAG, na kailangan ang isang grupo at hotline na sumbungan ng mga magsasaka sa kanilang suliranin tungkol sa pagtatanim ng talay, mais, mga hybrid crops at iba pang produktong agrikultura. Ayon kay Carino, ang itatayong Agricultural Center at Hotline ay ipapatakbo ng mga eksperto sa agrikultura mula sa Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office, National Irrigation at iba pang mga eksperto sa agrikultura. Ilan sa mga tao ng nasabing Agri-Center at Hotline ang sasagot sa anumang suliranin ng mga magsasaka tulad ng pamamaraan, ng pagtuksa ng anumang peste ng tanim, tamang paglalagay ng sakaba, mga dapat itanim sa iba't ibang buwan, tamang patubig at ito pang bagay pang hindi masayang ang pagod at pera ng mga magsasaka. Isasagawa rin ang nasabing Agri-Center at ang soil at water analysis sa sinumang magsasaka na gustong malaman ang estado ng soil nutrients sa kanilang bukid o madaling nasolusyonan ang anumang suliranin. Idinagdag pa ni Carino na ipinag-utos na rin ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos
na ituturos na rin sa mga magsasaka kung paano ang paraan ng pagpuksa ng mga peste sa bukid na hindi na gumagamit ng pesticide at insecticide at ganoon din ang paggamit ng organikong abono sa lahat ng agricultural crops sa buong lalawigan. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdez mula sa DWFP Radyo ng Bayan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdez. Kagyat, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, Diyos Marhay, konektado ka. Mabros ka, Francis, deklaradong non-working holiday ngayon dito sa lungsod ng Naga bilang pagdiriwang ng ika-67 taong charter anniversary ng lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng Republic Act 9210 na naaprubahan noong July 22, 2002. Iba't ibang kaganapan ang isinasagawa simula pa noong Araw ng Kalayaan gaya ng Charter Day Jobs Fair, ang Eco Insurance Challenge at sinundan ng Green City Project launching at ang Naga City Charter Trade Fair sa sentro ng lungsod. Noong nakarang sesyong regular ng Sangguniang Panglunsod, nagsagawa si Naga City Mayor John Bongat ng kanyang state report. Dito nakatuon ang ulat ng alkalde sa mga programa na kanyang inilabas sa pamamagitan ng Help Your City. Ibig sabihin, health and nutrition, housing and urban poor, education, arts, culture and sports development, livelihood and employment, business development, human and sectoral advancement, peace and order, cleanliness and environmental protection, transparency, accountability, and good governance. Isa ni Mayor Bongat ang mga nagawa ng kanyang pamamalakad ayon na rin sa mga programa na kanyang nabanggit. Kahapon nagkaroon ng World Blood Donors Day at maliban sa sinagawang service caravan, naging tampok ang iba't ibang bigay libre sa mga taga-lungsod ng Naga. Ngayong araw ng charter anniversary, gaganapin ang isang banal na misa sa Metropolitan Cathedral at susundan ang Charter Day work. Naging malungkot ang mga opisyal ng lungsod dahilan sa pagpanaw ng isang city councilor na si Dr. Chito Perez. Namatay siya dahilan sa malalang karamdaman. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng Naga City Camsur, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Pumunta naman tayo sa Hulo. Nariyan ang ating kasamang si Nasra Ani. Nasra, Assalamualaikum, konektado. Waalaikumsalam at magandang umaga. Na ang Napocor Holo Diesel Power Plant at Sulu Electric Cooperative o Suleco sa tuloy-tuloy na pagsupply ng kuryente dito sa lalawigan ng Sulu sa paggunita ng buwan ng Ramadan ng mga Muslim mula ngayong araw. Ito ay matapos ang ginawang puspusan pagkumpuni ng mga makina ng Napocor at maging ang inuupahan nito sa Monarch at ang clearing operations ng Suleco upang matiyak na hindi masisiraan ng makina at magkaroon ng line fault. Kadalasan nagkakaroon ng power interruption tuwing Ramadan, kaya nahihirapan ang mga nag-aayuno pag mawalan ng kuryente, ng pagbuka o pag-break ng fast sa gabi, pagtarawi o pagsamba sa gabi, sa madaling araw, sa oras naman ng sahur, o pagkain bago sumikat ang araw at sa pagdaraos ng iba pang aktibidad tuwing Ramadan. Ayon kay Engineer Joseph Cabacang Jr. OIC ng Napocor Holo Diesel Power Plant, handa na rin ang mga kakailanganing spare parts kung sakaling masiraan ng makina. Rin na rin ang pag-deliver ng diesel dito mula nang maayos na ang oil tanker ng petrol na siyang minsan nagiging dahilan ng pag-total shutdown. Malawak na rin naman ang nasakop ng cleaning operations na upang maiwasan ang line fault lalo na ngayon tag-ulan. Sinabi ni General Manager Teraida Jelani ng Suleco na may mga kinuha silang tauhan upang magsagawa ng cleaning operations sa ibang mga munisipalidad. At nakatutok naman ang linemen ng Suleco sa pagkukumpuni at paglilinis ng linya dito sa bayan ng Hulo. Para sa Radyo Vision, Nasra Ani nagulat mula sa Hulo, Sulu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nasra Ani. 47 minutos, 57 segundos na makalipas ang alas 6. Sa puntong ito, Verbs, ipakilala mo na ang ating distinguished guest na kung saan maraming ilalata. Opo, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang tagapagsalita ng Meralco, si Ginoong Joe Zaldariaga. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Vivian. Magandang umaga, Francis. At sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa buong kapuluan, magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming salamat po at napaunlakan nyo ang paanyaya ng Radio Vision para isa na kami sa unang-unang maglalahad ng good news mula sa Manila Electric Company. Mr. Joe. Yes, tama ho yun. Actually, for 2 successive months, nagkaroon tayo ng rate reduction. Una, yung nakaraang buwan ng Mayo, 70 centavos per kilowatt hour. Reduction natin sa overall rates. At nasundan pa muli ngayong buwan ng Hunyo, bumaba naman ng 58 centavos per kilowatt hour. So, Vivian, Francis, kung susumahin natin, umaabot na sa 1 peso and 28 centavos per kilowatt hour yung reduction natin. No? So, this month's reduction also marks yung pang-4 na beses or the 4th time na bumaba na yung overall rate sa kuryente. Particularly for the Meralco customers. No? At all-time low, yung tinatawag nating generation charge. Ito yung kuryente yung na binibili natin sa mga power suppliers. All-time low since 2010. So, lowest charge is 6 months. So, kumbaga, while other products and services and siguro basic goods are 5 years ago so medyo normally yan, meron ng upward adjustment. Ito medyo nag-parity siya. Well, unang-una na rin sa nais naming iparating naman sa Manila Electric Company, Mr. Joe, ang aming pasasalamat sa mga quick response ng Manila Electric Company sa mga panahon na kailangan ng emergencies at saka dun sa mga ilang pangangailangan ng ating mga konsumidores. Well, alam mo, Francis, kami nga 24/7 company. At any point in during the day, pwede kaming tawagan sa aming call center hotline sa 16211 at i-understand yung aming mga call center lead coordinators ay nagbibigay ng update sa inyo every day. Every day. At around 5 in the morning to provide information as to the service na aming pinaglilingkuran at gayon din kung may mga emergency situations or yung tinatawag din natin mga maintenance and upgrading of our facilities na kuminsan kailangan nating panandalian tanggalan na serbisyo ng kuryente dahilan nga sa upgrading and maintenance. Alam mo, Bibs, nasubukan na namin maraming beses ang Manila Electric Company. Ewan ko sa ng Bulacan. Ilang beses kami nag-request ng mga pagpapalit ng poste, pagpapalit ng mga ilaw at mga linya. Aba, pag i-coordinate ko yan sa call center ng Meralco, aba, talaga naman, ando doon ang kagad ang response nila. Thank you very much. Salamat din, Francis. In fact, ngayong buwan na ito, binanggit namin sa aming mga advisory na in time for the coming rainy season. Ang Meralco po, we are advising our customers to report cases ng mga tree branches, yung mga dahon o puno na tumatama malapit sa aming mga linya, no? Kasi maaari itong tinatawag na localized power interruptions. So tawagan lang nila yung ating call center hotline to avail of yung free tree trimming service. At bukod po dun sa call center hotline na 16211, we are also now on Facebook. We have a Facebook page at meron din kaming Twitter account at Meralco. So we're going beyond just the normal call center hotline. Meron na rin ibang mga maaaring puntahan ng ating mga customers to coordinate or to get in touch with us. Sir Joe, bukod po dito sa nalalapit na tag-ulan, napapabalita rin po itong posibleng pagtama ng 7.2 magnitude earthquake. Gaano fasilidad ng Meralco ang tatamaan po nito kung sakali? Well, kami, Vivian, nagsagawa na kami ng tinatawag na tabletop exercise. Ibig sabihin, sinimulate na namin just in case may mangyaring ganitong sitwasyon sa aming franchise area. Wag naman po sana, no? Awa ng Diyos, hindi ho mangyayari. At ang response naman kasi ng Meralco as far as the emergency situations are concerned, talagang pinaghahandaan natin yan way ahead of time. Whether it's an earthquake situation or a severe weather disturbance or a typhoon or minsan tinatamaan pa kami ng mga tornado, no? Ready tayo to respond. And kahit na yung mga man-made. Even, yes. Hopefully, wala naman ganun mangyari. No? Pero kami, we're prepared for any eventuality. We have systems in place. Meron kaming crisis management team of which I am also part of. So, kasi napaka-importante ng communication. Yes. Alam naman natin na pag dumating ang isang dilubyo o sakuna,
information is very vital in providing parang a bridge to the customers or the public you serve. Sir, siguro to allay fears lang ating mga taga-panood, ano po ba yung mga plano po na nakalatag so far sakali pong tumama ang ganitong klase, kalakas po na earthquake? Well, our systems, our manpower are ready to respond. Including the processes, no, in-identify na namin anong kailangan namin gawin. Even the coordination with the various government agencies, particularly local government units, including the national government. Meron na kami talagang plano na nakalatag in case may mangyaring sakuna. Pero sabi ko nga, we can never be really, but it is always best to anticipate the situation. Ibig sabihin lang, we need to prepare for the worst, put your systems in place, ensure that your personnel are ready as well, and ang critical nga dito is communication, no? Sakaling may mangyaring ganyan sitwasyon, and a crisis management task force para meron kang koordinasyon at mabilis na response. Okay. Now, ihahabol ko lang ito kay Mr. Joe sapagkat ito'y perennial na problema. Hindi lang ng Manila Electric Company, kundi mismong mga consumers natin. Is sign na matalaman ng ating mga residente na kung merong nagtatapping, nagwa-wiretapping, sir? Napakaganda ng binanggit mong yan, Francis. No? Meron. Unang-una, yung community madalas mawala ng kuryente. Okay. For the simple reason, nag-overload yung facility ng Meralco. Okay. Kasi meron lang yung rated capacity, kakayahan, no? Based on yung the distribution, yung consumo ng yung kaya lang niyang load dun sa komunidad, no? Pero pag sinampayan mo yan na sinampayan na wala na hindi nakakayanin, for example, ng transformer o ng mismong linya, siyempre pag nag-overload, puputok yan. So mawawala ng kuryente yung buong komunidad. So may magtap, nagkakaroon ng patay-sin, di ba? Nagkakaroon kadalasan, talagang nawawala na ng kuryente, nagtitrip na. Ayun, okay. Kaya may maririnig silang pumutok o sumabog. Minsan yun yung mga tawag sa amin, pumutok ko dito, may sumabog. Pagpunta ng mga crew namin, ang dami nakasampay. Pero may isang community dito sa Maynila na ganyan dati yung problema, Francis at saka Vivian, no? Nung nakipag-ugnayan kami dun sa local government unit at down to the barangay level, ang tiningnan namin solusyon ay itong prepaid electricity service o yung kuryente load. Kasi dati yung community, they were talagang nagtatap sila illegally. Meron pang nagpapailaw. Nagpapabayad pa yun, no? Nagpapabayad pa. Let's say, for example, ang per kilowatt hour rate, on the average, 10 pesos per kilowatt hour. Merong, kunyari ako yung parang nagpapailaw doon sa community. Illegal yun, no? Sabihin ko, Francis, bibigyan kita ng ilaw pero 40 pesos per kilowatt hour. Pero sa akin ka na kumikita pa. Oo, parang at ang kawawa actually yung nagbabayad na sobrang mahal, no? Yes. So sabi namin, unang-una, ma-address mo dito yung ganung sitwasyon. Pangalawa, yung pagsira ng mga facilities namin at yung perwisyo sa komunidad. Nung ngayon sila'y gumagamit na nitong kuryente load na dun sa kanilang nahinto yung illegal connections. At least kahit paano, sabi nga nung isang residente doon, ngayon nakakatulog na kami ng matiwasay. Dati kasi na bothered sila. Alam mo naman kasi na mali yung ginagawa mo, alam mo naman lumalabag ka sa batas, specifically if you're pilfering electricity, that's a violation of Republic Act 7832, na may kaakibat na kaparusahan. In fact, pag mahuli ka in flagrante delicto, o may prima facie case against someone who is doing illegal connections, or sabihin na natin pagja-jump, maaari ka makulong from anywhere from 6 years to 12 years. Once na patunayan ng korte. So, kumbaga, why risk it? Meron naman mga pamamaraan na available. Sir Joe, saan ba available itong prepaid electricity? Well, sa ngayon, sa Maynila at sa ilang bahagi ng Rizal, pretty soon, pagkakaunawa ko, parts of Quezon City and other cities within Metro Manila. Pero sa ngayon kasi, the business rules have been approved by the ERC. We have 40,000 that we can roll out for the rest of the year, and hopefully
approval for the next 100,000. Sana po, hilingin namin sa inyo, Mr. Joe, one of these days, magpadala kayo ng kinatawan ng Meralco to discuss thoroughly about this prepaid program natin. Yes, we will be very glad. In fact, yan ang gusto nating i-communicate talaga. Yun, marami kasi maganda. Para ako nagagandahan, Vips, dyan sa prepaid load na yan. Kasi masyado kang nagiging concern doon sa nauubos ang load. Diba? Nasa control mo. Yes. Okay, Vips. Thank you very much, sir. Yeah, thank you very much, Vivian. Thank you very much, Francis. It's been a long time. Yes, sir. Pero asahan namin, yung prepaid natin. We will schedule anytime next week. Okay. Maraming salamat sa Radyo Vision. Okay. Maraming salamat. Nakapanayan po natin mga kaibigan ang tagapagsalita ng Meralco, si Ginoong Joe Zaldariaga. Dito na po nagtatapos ng isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delay telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa PTV dito po at IBC Channel 13. O kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay sa ngalan po ni na Miss Ara Perez at Julius D. Zamboron at sa Radio Vision Family nag-iwan na isang at magandang umaga. Have a fruitful Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.